Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang inaugurasyon ng pinakamalaking irrigation facility sa lalawigan ng Palawan. Disaster Risk Reduction Management Council sa Western Visayas inaayos ang mga plano ng iba't ibang ahensya para sa paparating na El Nino. Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ipinahayag ang planong pagkuha ng 500 fighting vehicles para sa karagdagang kahandaan at proteksyon ng militar. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Inaasahang mapapaunlad ang agrikultura at irigasyon sa Palawan sa paglulungsad ng Ibato-Iraan Small Reservoir Irrigation Project or SRIP, ang pinakamalaking irrigation dam sa lalawigan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon at turnover ng proyektong nagkakahalaga ng mahigit 886 million pesos sa Barangay Sagpangan ngayong Huwebes ng umaga. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Marcos na ang SRIP na ito ay puhunan para mapaunlad ang seguridad sa pagkain at produksyon sa lalawigan. Sinabi niyang poprotektahan ng proyekto ang mga lokal na magsasaka mula sa pinsalang maidudulot ng pabago-bagong lagay ng panahon at mabibigyan sila ng sapat at maaasahang supply ng tubig sa buong taon. Inaasahan din na mapaparami ang ani at mapapalaki ang kita ng mga magsasaka. Dagdag ni Marcos, patuloy ang pagsasagawa ng gobyerno ng modernisasyon ng agrikultura sa pamamagitan ng pamumuhunan sa teknolohiyang tulad ng artificial intelligence, satellite-assisted monitoring system at solar-powered irrigation pump. Ang Ibato-Iraan SRIP ay may kapasidad na mahigit 3 milyong cubic meter ng tubig at kakayahang magdilig ng 1,072 na ektarya ng sakahan sa mga barangay ng Sagpangan, Iraan at Isaub. Mahigit 400 magsasaka mula sa Ibato-Iraan Farmers Irrigators Association Incorporated ang makikinabang sa proyekto. Inihahanda ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council o RDRRMC sa Western Visayas ang mga plano ng mga ahensya ng gobyerno upang maging handa ang bawat pangunahing sektor sa pagdating ng El Nino. Ayon kay Civil Defense Regional Director at RDRRMC Chair Raul Fernandez, dahil sa naranasang matinding init sa rehiyon noong 2024, sila ay nakahanda at mayroong mga nakalatag na programa, proyekto at aktibidad para sa paparating na El Nino. Nabanggit din ni Fernandez na ang maagang pagpaplano ay makakatulong sa mga ahensya at lokal na pamahalaan na maipatupad ang mga hakbang bago lumala ang sitwasyon. Nagsagawa ng pre-disaster risk assessment at scenario building activities ang Council upang makita ang posibleng epekto ng El Nino sa supply ng tubig, agrikultura, enerhiya, kalusugan at iba pang sektor. Kasabay nito, nagsasagawa rin ang konseho ng Climate Forum sa mga pamantasan para talakayin ang panganib ng klima, pag-angkop at ang pagbangon mula sa kalamidad. Nagbigay din ang RDRRMC ng technical na tulong sa mga paaralan sa paggawa ng contingency plan para sa El Nino. Samantala, patuloy naman ang pagbibigay ng update ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA upang makapaghanda ang mga autoridad. Ipinahayag ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang planong pagbili ng mahigit 500 fighting vehicles bilang bahagi ng pagpapalakas ng kakayahan at proteksyon ng mga sundalong Pilipino. Sa isang interview sa Radyo Pilipinas noong Miyerkules, sinabi niyang kailangan ng mga sundalo na makagalaw ng mabilis habang nasisiguro ang kanilang kaligtasan maging ng kanilang kagamitang pangdigma. Aniya sa pagkuha ng mga fighting vehicle ay isang hakbang upang masiguro na sapat ang proteksyon ng mga sundalo.
Kilala rin bilang infantry fighting vehicles. Ang fighting vehicles ay dinisenyo upang maghatid ng mga sundalo sa labanan at magbigay ng direct fire support. Walang ibinigay na iba pang detalye si Teodoro, ngunit tiniyak niya na malaki ang maitutulong ng fighting vehicles sa mga sundalo para sa mabilis na pagresponde sa anumang panganib. Sa balitang pangkalakalan, mahigit 5.8 billion pesos na halaga ng tulong pinansyal ang inilabas ng Pag-ibig Fund sa ilalim ng Special Assistance for Financial Emergencies o SAFE Loan. Ito'y para matulungan ang mga miyembro nito sa mga problemang dulot ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Pag-ibig Fund Board of Trustees Chair Jose Ramon Aliling, maaasahan ng mga miyembro ang ahensya sa pagtugon sa kanilang mga pangangailangang pinansyal at sa pagsuporta sa kanilang mga pamilya. Sa ilalim ng SAFE Loan, maaaring makapag-loan ng hanggang 10,000 or 90% ng kabuuang Pag-ibig regular savings. May interest rate itong 5.95% kada taon at maaaring bayaran ng 1 hanggang 3 taon kung saan may 3 buwan itong grace period bago magsimula ang pagbabayad. Upang makapag-apply, maaaring magpasa ng mga kinakailangang dokumento sa Virtual Pag-ibig o magtungo sa alinmang Pag-ibig branch sa buong bansa. Bukas ang application para sa SAFE Loan hanggang September 8. Samantala, binisita ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. ang proyektong Seaweed Reactor Integrated Innovation for Scalable Expansion or Seaweed RISE sa Barangay Kabid-an, Lalawigan ng Sorsogon. Parte ito ng patuloy na pagpapaunlad ng Department of Agriculture sa pangunguna ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources National Seaweed Technology Development Center sa industriya ng seaweed sa bansa. Ang Seaweed RISE ay isang proyektong gumagamit ng seaweed bioreactors upang makalikha ng dekalidad at mas mainam na seedlings para sa pagpaparami ng seaweed. Ayon kay Q. Laurel, ito ang kauna-unahang pasilidad para sa industriya ng seaweed sa Pilipinas. Mahalagaan niya ang mga pasilidad para sa mga magsasaka ng seaweed dahil nagpapahusay nito ang pananaliksik, nakakabuo ng mga makabagong uri at mga produkto mula sa seaweed at napapataas ang produksyon ng dekalidad na planting materials. Dagdag pa ng kalihim, patuloy ang pamumuhunan ng DA at ng Administrasyong Marcos sa seaweed industry dahil itinuturing itong malaking export ng bansa. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.